Hoy, nandiyan na pala kayo. Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Yung mga ka-coffee natin, nasan man po kayong panig ng daigdig, nasa ibang bansa, Pilipinas. So, magandang araw po sa inyo. Diretso na tayo sa ating talakayan. Si Digong! Nagmamakaawa ka-coffee. Bakit kailangan yung humantong sa ganito? Hindi pala nagmamakaawa. Pangit pala yung term na nagmamakaawa. Pagandahin naman natin. Nakikiusap. Sabi sa kanta ni Carlos, no? Nakikiusap. Ang sinunod niya, nagmamakaawa. O sige, nakikiusap na lang. Huwag na nakamakaawa. Rodi, ask Davao folk, don't abandon Dutertes. Bakit? Nakakutob na ba itong si Digong? Na matatalo sila ng mga Nograles dyan sa Davao? Kaya, nagmamakaawa sa mga kababayan niya na huwag silang iwanan, please. Huwag nyo kaming iwanan ng mga Duterte. Hala, nagselos yung iba. Bakit hindi nyo kami sinama? Bakit hindi nyo sinama si Bato? Naiwan si Bato. Bakit hindi sinama? Dapat wag mo kaming iwan ng mga Duterte at mga De La Rosa. O diba? At iba pa niya mga kaalyado. Alam mo, sa sitwasyon niya yan, syempre, salba niya yung sarili niya. Salba niya yung pamilya niya. Maghahatak pa ba siya ng ibang mga pamilya dyan? Hahatakin niya pa ba si Bato De La Rosa dyan? Hindi na. Pamilya niya, unahin niya. Diba? Mga Duterte. Kasi yan ang pinoprotektahan niya, yung legasiya ng mga Duterte. O kaya umaapila yan ka-coffee sa mga taga Davao. Bakit? Bakit? Akala ko ba malakas? Diba? Malakas, solid. Sabi nyo, solid sa Mindanao. Hindi ba tatalo mga Duterte? Yes, wala pang judgment. Sabihin nyo. Sabihin ng mga DDS, antayin mo ka-coffee pagdating ng eleksyon. Hindi maganda. Kung nandyan na yung resulta, alam na natin. Yun yung totoo. Pero as of the moment, ang ating obserbasyon, bakit siya naghihingi ng pakiusap? Bakit siya nagmamakaawa sa mga taga Davao na huwag silang iwanan? O, nakakakutob. Na mukhang malakas-lakas sa mga Nograles at maaagaw sa kanila ang liderato dyan sa Davao. Oh, sige, basahin natin ito. Sabihin nila, ka-coffee, fake news ka na naman. O, ito, fake news din si Inquirer. Nasa Inquirer yan, no? Ngayong araw lang mismo nilabas ang Inquirer yan, no? Fake news din si Inquirer. In his Christmas Day message, former President Rodrigo Duterte asked a big gathering of supporters in Davao City not to abandon his family. Oh, yun yung term, oh. Huwag nyo kaming iabandona. Huwag nyo kaming iwanan ng aming pamilya. Huwag nyo kaming iwanan sa harap ng maraming mga Davaoenyo. Sa harap ng mga tao, huwag nyo kaming iwanan. Yun ang dating. Reminding them that we have not done you any wrong. Naawa ka ba? Wala kaming ginawang masama sa inyo. Yun ang paliwanag ni Digong. Please, huwag nyo kaming iwanan. Wala kaming masamang ginawa sa inyo. Mga taga Davao, kayo nakakaalam yan, di ba? Ipakita ninyo yung judgment ninyo sa boto ninyo. Sa halalan. Nasa sa inyo yan. Di ba? Ako, feeling ko hati. Baka nga si Digong pamanalo. Honest opinion ko yan ka-coffee. Pero hindi magiging madali ang laban nila ng mga Nograles. Kasi medyo lumalakas-lakas din ng mga Nograles dyan. Eh. Kalaban niya si Carlo Nograles. Eh. Lumalakas-lakas din yan dyan sa Davao. Eh. Pamilya din ng mga politiko yan dyan. Eh. May makinarya din yung mga Nograles. Sige, good luck sa inyo dyan. Mga taga Davao na masasagot dyan eh. My dear people of Davao City, sabi ni Digong ha, I am very thankful to all of you. It is here where I started my political career. Sige, mga taga Davao, ako yung nagpapasalamat sa inyo dahil dito po ako nagsimula sa aking political career. Your support extended even to my children, Sebastian, Inday, and Pulong. Hindi lang ako ang sinuportahan nyo, pati yung mga anak ko, si Baste, si Pulong, si Baste, si Pulong at si Sara. Duterte, speaking in Bisaya, told the crowds who came from various parts of the city and nearby areas to receive gifts at the family's ancestral home in Taal, dyan po sa Bangkal Village. Ay, oo, nabalitaan ko nga yan eh. Namigay daw ng grocery ng pamasko. Saan kayo galing yan? Hindi, personal na pera daw. Eh? Sabi, hindi galing sa OVP yan. Sabi nila, hindi galing sa LGU. Nagtatanong lang. The patriarch of the political family who had governed the city practically for 4 decades spoke for about 11 minutes in the presence of his daughter, Vice President Sara Duterte, who for the past several weeks had gone through
what was arguably the roughest episode of her public life. Grabe tong description ng Inquirer, no? Oh, napakahirap ng pinagdaanan ni Sarah sa mga nakalipas na buwan. Actually, siya din naman nagpahirap niyan. Kampo din naman nila nagpakahirap niyan. Kasi kala naman kasi pinag-iinitan lang. Tinatanong lang na ba kung saan dinala yung pera na binigay sa kanila. Yan, confidential funds, papaikot-ikutin pa. Ngayon na lang sumagot. Ang dami pang pasakalye. Di ba? Diretso nyo. Hindi sana magkakaganyan yan. Kung sinasagot ninyo, mga tanong ng mga mambabatas, kung saan nyo dinala yung pera na yan, binaldas nyo yung pera na yan, explain nyo. Sino yan? Si Mary Grace Piato, sino sila Chippy, o kung sino man yung mga pangalan na nakatanggap ng pera. Di ba? Yun lang yun eh. Yun yung issue. Pero pinapalabas ninyo, pinupolitika kayo. Oh. She now faces 3 impeachment complaints at the House of Representatives and filed at the heels of a lengthy congressional inquiry into her use of confidential funds. Sabi nila ano lang naman yan na budol lang daw yan mabababaw lang daw yung impeachment complaints na yan Pero bakit magsasanib-sanib yung mga abogado nilang matataas daw? Bakit si Digong tatayong abogado? Bakit si Marcoleta nag-volunteer maging abogado? Ang tingin nila matataas, magagaling na abogado yan. Kung basura pala yung impeachment complaints na yan, bakit bibigyan mo ng mga dikampanilya, mga abogado, di ba? Sana mga baguhan ilagay nyo dyan. Matibay din kasi yung mga impeachment, yung mga i-final sa inyong kaso dyan. Kaya nagkahanda kayo dyan. Tagal nyo na nga pinaghahandaan yan Also, still fresh in the public memory is her November 23 online press conference where she spewed curses and threatened the life of President Marcos, FL Lisa, and Speaker Martin Romualdez. Marami-rami yan ka-coffee ang mga kasalanang pinaggagawa nitong mga Duterte. In my years as mayor, vice mayor, congressman, and then president, I have never forgotten your interest. Hala kayo, sumbatan na yan, mga taga Davao. Sinusumbatan na kayo. Sa tagal ko daw dyan sa Davao, hindi ko kinalimutan yung inyong kapakanan. Yung inyong interest. Sinusumbatan na kayo dyan. Bakit? Naniningil sa inyo, hindi ko kayo pinabayaan. Huwag nyo rin ako pabayaan. Yan ang punto dyan. Di ba trabaho nila bilang congressman, bilang mayor, bilang presidente, ano pa. Trabaho niya yan sinisingil kayo ngayon. Mga taga Davao, kayo na humusga. In my years as mayor, vice mayor, congressman, and then president, I have never forgotten your interest. Tinamaan ka ba? Ikaw taga Davao, tinamaan ka ba? As a president, the grandest that I have given you all could be the Davao City Coastal Bypass Road. Don't abandon the Dutertes because the Dutertes had never forsaken you. Hello. Lagot ka. Makukonsensya ka kapag hindi mo ibinoto si Duterte sa pagka-mayor kung ikaw ay taga Davao. Yan, tingnan natin ang lakas pa. Kung malakas pa talaga, kung mananalo pa dyan sa Davao. Sarah had also served as Davao City Mayor. The youngest Duterte scion, Sebastian, currently holds the position. Ang daming pinagawa. Ilang dekada sila dyan, no? Yun, pinaka-granding tulay, bypass road for 40 years. Sabi sa balitang ito, sila nagsasabi niyan. The city government has been led by Duterte since 1988, except for 1998 to 2001 when the mayor was Benjamin De Guzman. Ang haba ng panahon na sila naging mayor dyan. Masenso ata ang Davao. Duterte also asked his audience not to forget that I am running for mayor together with Baste, referring to Sebastian. Vice mayor niya yan. Baka kalimutan nyo. Kayo wag kayo makakalimut He explained that he picked Sebastian as his running mate so that if he is elected mayor but dies while in office, a Duterte will still be the mayor. Huli. Huli kayo dyan. Nag-mayor daw siya para pag namatay siya, si Baste naman ang magiging mayor. Kasi by hierarchy, di ba? Next, susunod vice mayor. Tingnan ninyo yung diskarte. Ano yung inisip? Kapakanan ba ng mga taga Davao o ang kapakanan ng pamilya? Base sa statement niya, kapakanan ng pamilya. Hindi mawala sa kanila ang Davao. Kasi pag nawala sa kanila, baka di na maibalik yan. Kaya siya nag-mayor. Mautak din Diba? Wais sigurista din Mawala man ako, anak ko magiging vice mayor. Yun ay kung mananalo sa pagka-vice mayor.
At ang tanong, yun ay kung mananalo sa pagka-mayor, si Digong. Yan yung mga malalaking tanong dyan. Nasa mga taga Davao yan, na kayo nakakaalam yan. Regardless kung ano magiging desisyon nyo dyan, kung mananalo si Digong dyan o si Baste, lahat yan sa inyo. Desisyon nyo yan. Dahil nasa demokrasya tayo. Yun din ang ating sinusulong. Kung ibinoto si PBBM sa pamamagitan ng demokrasya, hayaan nyo siyang manatili dyan. Dahil binoto siya ng taong bayan. Unless nagkamali siya, impeachable yung kanyang offense, o edi tanggalin siya. Ganoon din dyan. Wala naman impeachment sa sa pagka-mayor Hindi man impeachable position yan Kasuhan nyo para masuspindi. Ayun, pwede. Pero by merit tayo by merit. Kung ibinoto si Digong dyan, ng mga taga Davao, kayo mga taga Davao, kayo bumoto dyan, hayaan nyo siyang maupo dyan. Dahil siya ang ibinoto Demokrasya tayo The same way na nag-a-apply sa ating presidente kay PBBM. O kung nagkamali din siya, edi kasuhan niyo sa ombudsman, masuspindi yan, edi susunod siya upo. Diba? Pero wag niyo na idamay si Marcos. Yung politika niyo dyan sa Davao, kayo na lang yan. Wag niyo nang iakyat sa national yan. Ang problema kasi, sa pangangampanya niyo, dinadamay niyo lagi si PBBM. Hindi ba kayo makapangampanya ng kayo-kayo lang? Diba? Politics nyo dyan sa Davao, iwanan nyo dyan. Hindi yung lagi nyo pang sinisingit si PBBM sa kampanya nyo. Before he filed his candidacy for mayor in the 2025 elections, Duterte daw talked that he would go back into local politics, telling journalists that he was already too old for it. Hindi totoo. Ilang beses siyang sinabi yan na magre-retire na siya o nabuhay ulit. Bumalik ulit, di ba? Dapat yan nagpapahinga na lang siya Also, at Wednesday's gathering, the ex-president referred to his grandsons, Omar and Drigo, sons of 1st District Representative Pulong Duterte as future mayors of Davao City. Ayun, pinamana na sa mga apo. Kawawang Davao. Pinagatian na ng mga miyembro ng pamilya. Pagkatapos namin, ito naman yung mga apo. nasa Davao yan, kasi demokrasya yan, ka-coffee. Wala naman nagbabawal, di ba na tumakbo yung mga yan. Nasa sa inyo yan, kung iboboto ninyo o hindi, decision nyo yan. Omar is currently village chief of Barangay Buhangin proper and is running for congressman of the city 2nd District. Rigo seeks a seat on the city council for the 1st District. Wow, mga politiko na talaga, Duterte made light of the controversy sounding Sara, saying she is being mauled at the House and dismissing its recent inquiries as political persecution. Pwede naman nilang sabihin yan Pwede naman nilang gawin yan But with the continued support of Davao City voters, she said the next time she faces you, she could be the second Duterte to become president. The audience erupted into cheers and this prediction. Oh, wow. Kala ko ba walang plano magpresidente? Bakit may early announcement na pangalawang presidenteng Duterte si Sara? Sabi ko na sa inyo Huwag kayong maniniwala sa mga pinagsasasabi Paiba-iba. Ngayon iba, bukas iba, susunod na araw iba. Ayaw daw patakbuhin ng anak sa pagka-presidente. Anyari? Nag-iba lang ihip ng hangin siya, sige, comment kayo dyan ka-coffee ng mga inyong opinion at ang inyong reaksyon para mababasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Pasuyo na lang po mga nasa YouTube. Ayan, remind ko lang po kayo, baka di pa po kayo nakasubscribe sa atin. Click nyo lang po yung subscribe dyan sa baba. Dapat past tense na po yan. May D na po sa dulo yan, subscribe, may D. At i-click nyo na din yung bell button para updated kayo once na may mga bago tayong video, may mga bago tayong upload. Kung nasa Facebook din naman po kayo nanonood sa atin, madali lang din po yan. Follow lang po. Click sa taas yung follow. O di kaya yung like, magkatabi po yan. Follow or like. Ayan, libre naman po yan. Wala po yung bayad para dumami tayo sa social media. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee. Nasaan man po kayong lupalop, panig ng daigdig at kape tayo. Bye-bye.